Magandang araw, mga bata. Magandang araw po, binibining ay tao. Binabagalak po namin kayong makita. Bago natin umpisahan ang panibagong araw na ito, tayo muna ay manalangin. Iyong huminga ang mga ulo at malayong nalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob po sa amin. At maraming salamat sa mga bata ito dahil ligtas na sila nakarating sa eskwela nito. Yun lamang po, maraming salamat po. Amen. Maaari na tulungan po mga bata. Sino-sino ang mga lumiban ngayong araw? Wala po. Magaling at narito kayong lahat. Kahapon, pinag-aralan natin ang patungkol sa pamula at ang mga tanggal nito. Ano na nga uli ang kahulugan ng pabula, mga bata? Rosin? Teacher, ang pabula po ay ang kwento ng pangunahing tauhan ay mga hayop. Magaling, Rosin. At sino naman makapagbibigay sa akin ng bahagi ng pabula? Allen? Tampuan po, teacher. Magaling, Allen. Sino pa? Anisha? Tauhan po, teacher. Magaling, mga bata. At dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng magaling clap. Alam niyo ba yun? Hindi po. O, ganito. Gagawin ko muna. Susundan niyo ako. Mabuti ba yun? Opo. Magsitayo kayo, mga bata. Una ay isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Naunawaan niyo ba? Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Maaari na kayong umupo. Dahil sa inyong taglay ng kasagutan, ay sa palagay ko ay naunawaan na talaga ang ating pinag-aralan sa hapon. Mauusay, mga bata. Bago naman tayo dumako sa ating bagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Naunawan niyo ba, mga bata? Ang pangalan ng ating aktibidad ay Hulaan Niyo Ako, Baby. Ang gagawin niyo lamang ay tutukuyin niyo kung ano ba ang nasa larawang ipapakita ko. Malinaw ba, mga bata? Ang unang larawan ay ito. Ano ang mapapansin niyo sa larawang ito? Yes, Aiden? Mga bulaklak po. Mga bulaklak. Saan madalas makikita ang mga bulaklak? Jana? Hardin po, teacher. Mahusay sa isang hardin. Ang pangalawang litrato, Aiden? Matandang babae po. Mahusay, isang matandang babae. Ang pangatlong larawan, Alicia? May bangka po, teacher. Bangka, ano ba? Allen? Ilog po, teacher. Ilong. Yes, May Alicia. dalawang tao po. May dalawang tao. Sa tingin mo, anong ginagawa ng dalawang tao? Nangingisda po. Mahusay, mangingisda. At ang pang-apat na larawan naman, Allen? Mga bulaklak po, teacher. Mahusay, mga makukulay na bulaklak. At para naman sa mga sagabal na salita, narito ang una. Pakibasa nga. At Jana, Kalabastanganan, teacher. alam niyo ba ang salitang kalabastanganan? Hindi po. Ang salitang kalabastanganan ay manalim na salita ng katigasan ng ulo. Ang pangalawa naman ay kulisa. Ang kulisa ay isang klase ng insekto na makikita sa hardin. Ang pangatlo naman ay ang pakibasa nga ng sabay-sabay. Mayo! Ang baryo ay malalim na salita ng lugar. Ang pangapat naman ay ang pakibasa nga ng sabay-sabay. Anyo! Ang anyo ay isang malalim na
salita ng itsura. Maaari mo bang gamitin ang salitang anyo sa isang pangungusap? Yes, Alicia. Ayun, teacher. Okay. Ang kanyang anyo ay maganda. Palakpakan natin sa Alicia. Ang panglima naman ay taong bayan. Ibara ka na sabay-sabay. Base sa ginawa ng aktibidad kanina, ano ang tatalakayin natin paksa ngayon? Yes, Nita. Patungkol po sa mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Tama. Ang paksa natin ngayon ay... Ang paksa natin ngayon ay ang... Maaari niyo ba basahin ng sabay-sabay? Ang mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Ngayon naman ay may inihanda ako sa inyong maikling kwento. Pero bago yan, ibabahagi ko muna sa inyo ang kahulugan ng maikling kwento. Ang maikling kwento ay isa sa anyo ng pantikan na nagsasalaysay ng mga pangyayari ng buhay ng kamunahing tapuhan sa kwento. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo! At alam niyo ba na ang ama ng maikling kwento ay si Edgar Allan Poe? Naunawaan niyo ba? Opo! Ngayon naman ay dumako na tayo sa aking inihandang kwento. Kwentong ito ay pinamagatang ang mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa paginawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisda na naninirahan sa katabing baryo. Madalas ang bumisita ang mga mangingisda. At ang kanilang pamilya sa matandang babae upang magbigay ng isda kapalit ng mga bulaklak. Naniniwala ang mga mangingisda na mayroong kapangyarihan ang matandang babae dahil palaging nagliliwanag ang kapaligiran ng hardin. Isang araw ay may isang mag-asawang bumisita sa baryo at nakita nila ang magandang hardin. Pumasok sila at tumitas ng mga bulaklak. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo! At walang pahintulot ang mga ito. Nakita sila ng matandang babae at pinakausapang umalis, ngunit pinagtawanan lamang dahil sa kanyang pangit nitong anyo. Dahil sa isang kalapastanganan ng dalawa, ginawa silang magandang kulisa. Noon din, ay nagbago ang anyo ng dalawang mag-asawa at naging paro-paro. At nakita lamang ng mga taong bayan na may kakaibang kulisa sa hardin. At ito ang wakas ng kwento. Maunawaan niyo ba ang kwento mga bata? Opo! Sa aking kwentong binasa, ito ang itsura ng dalawang mag-asawa at ito naman ang itsura ng matandang babae. Nakikita niyo ba mga bata? Opo! At ito naman ang itsura ng hardin ng matandang babae. Nakikita niyo ba kung gaano maganda ang hardin ng matandang babae? Opo! At ito naman ang itsura ng mga mangingisda o ang lugar ng mga mangingisda. Maganda, di ba mga bata? Opo! Diyan nagtatapos ang aking kwento na pinamagatang ang mahiwagang bulaklak ng matandang babae. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng aktibidad. Gusto niyo ba yun? Opo! Ang aktibidad na ito ay tatawagin natin itaas mo ako, be. May mga bandila ako dito na ibibigay ko sa inyo. Ito ay may kulay na pula,
magandang lambing sa tabi ng lawa. Ano ang sagot? Mali po, teacher. Tama ba si Allen, mga bata? Opo! Tama. Sa pangalawang pangungusap, Aiden, Binibigyan ng magsasaka ang matandang babae ng pagkain kapalit ang ilang magaganda at mababangong bulaklak. Mali po, teacher. tama. Tama ba si Aiden na mali ang sagot? Sa pangatlong pangungusap, Roslyn, Ginawa magandang kulisang ang mag-asawa dahil sa kanilang palabas na nanay. Tama po, teacher. sa pang-apat na pangungusap, Aritaw, Naniniwala ang mga mangingisda na may angking kapangyarihan ang matandang babae dahil nagliliwanag ang mga tanim nito. Tama po. tama. Sa huling pangungusap, Allen, Ang pagpasok sa isang panibagong lugar ay may naitudulot ng magandang pangyayari. Mali po, teacher.